buhay ang patay. Yan ang tawag dito. Kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Sigurado ako tayo tao. Kami ni Bok dito. Oo, kahayupan, mga hayop. Kahayupan daw eh. Sabi ni Sec Dizon eh. Paano kasi yung binisit niya Bok? Ano ba yun? Saan ba yun banda? Bulacan. But I mean, sorry. Where in Bulacan? Not sure. Plaridel. Ito ba yung Plaridel? Oo. Nakatiwangwang na bakal sa isang umano'y. Sabihin natin umano kasi hindi natapos, hindi tayo sigurado ano eh. Pero dapat flood control project sabi na dapat. kasi ni Sec Dizon, kinausap po niya mga kapatid, no, yung mga nandoon, 3 weeks ago lang daw sinimulan to. Problema, bayad na to last year pa. As completed. Well, kung 3 weeks ago lang yan, parang hinabol lang in time for yung investigations and yung controversy over the flood control projects na nagsimulang pumutok nung July 28 nung nag-SONA yung Pangulo. Oo, mukhang ganun nga. Ang sabi nga ni Sec Dizon, talagang hinabol to kasi talagang pinag-uusapan na tong mga anomalya po sa flood control project. So, talagang para siguro inisip nila sisilipin to. May pang photo op. May kaso nabitin siguro sa oras yung photo op. Yan tuloy. Kung 3 weeks ago lang nagsimula yan. ano nagawa mo sa loob ng 3 weeks? Paano si Sec Dizon yung hindi man kalaban, pero kung sa race yan, mabilis gumalaw yan eh. Bulaga. Si Sec Dizon, bulaga ka. Bulaga. Bigla yung lilitaw sa banyo. Oo. Mag-inspection ng banyo bigla yan. Dati banyo sa DOTR. Ngayon, flood control projects na. Oo, dapat sana maging siguro ang balak, malamang, ghost project siya. Kasi wala ngang proyekto dyan. Walang sinimulan dyan until 3 weeks ago. Ayun. Hinabol nila, kaso, caught red-handed sila. Yeah. Nakakagalit naman talaga eh. But you know, these are what you might call high-profile gotcha scenes eh. Pupuntahan mo, wala pa yung mga epektos, wala pa nagagawa masyado, dapat tapos na. And rightly so, dapat ikagalit ng tao yan. Pero ito pa lang yung gotcha moments. Ibig sabihin, ito yung mga on the surface, madaling hulihin at hanapin. Yung non-gotcha moments that are not as sexy would be yung pagbubungkal kung sino yung number one na nagsisingit-singit ng mga proyekto na alanganin o hindi na pag-aralan ng maigi o talagang wala sa plano, walang mga studies, walang technical reports, at number two, sino ang kumita. Yes. Iba pa yun dun sa kung nagawa o hindi. Kasi tanda mo yung mga sinabi ni Magalong tsaka ni Ping Lacson, sometimes up to more than half of the budget go to politicians. Yes, I remember. So magalit man kayo sa kontratista, which is also tama naman, magalit kayo sa kontratista, lahat nasa food chain, syempre. Kanino mo dapat i-reserve yung talagang malaking galit. Oo. Kasi porsyento din sila. Ito mas maliit dun sa mga nasa tuktok. When you think about it, when you look at the numbers given by Magalong and Ping Lacson, yung mga contractors, salagay na yan. Napakayaman na nila. At bilyonaryo yung iba. At ang dami mga kotse na nakita nga natin. Salagay na yan, inipit na yan ng mga politiko para mas malaki makuha ng mga politiko. So medyo maliit-lit na porsyento na nakuha ng mga yan. Minsan nga kumakain na nga sila doon sa doon sa actual project cost para lang may kitain. So two things one is mga kontratista dapat habulin, but the other thing is yung ating mga opisyal na kung hindi binoto pinagkatiwalaan ng bayan magserbisyo, sila talaga dapat habulin. Yeah, tama kasi yung sinabi nga ni Senator Ping Lacson, no? Quadruple whammy, 'di ba? Kasi nai-insertan yung budget natin sa National Expenditure Program, sa DBM, tapos sa Kamara, sa Senado, tapos dun pa sa BICAM. So sabi niya talagang quadruple whammy. In fact, itong project po na binisita po ni Sec Dizon, no, na sabi nga ni Bok Ed ay nasa Plaridel, Bulacan. Tinanong niya yung mga nandun. Kasi kanina na-mention ni Bok Ed yung mga, wala man lang mga studies to. For example, saan talaga,
ano talagang gagawin dyan. Kasi ito, tinanong niya yung mga taga doon, sabi niya, kayo, ilang beses ba kayo binabaha dito? Hindi ba kayo nagagalit dahil 3 weeks ago lang to sinimulan? Sabi nung taga roon, hindi naman po kami binabaha. Sabi ni Sec Dizon, hindi ka ba nagtataka kung bakit may bakit nagtayo dyan? flood control project dyan? Sabi niya, well, mababa naman po kami dito. Yung low-lying area daw sila, no? Mababa naman daw yung lugar. So, siguro okay naman na may flood control project. Pero yes, it's not a priority. It's supposed to be not a priority. I guess, kung ganun, kung hindi naman pala sila binabaha. Kaya sabi ni Sec Dizon, hindi ka ba nagtataka? But it makes more sense to the corrupted mind na magtatayo ka ng proyektong sablay at pinagnakaw mo ng pera at hindi maayos ang pagkakagawa sa mga lugar na hindi delikado. Why? Dahil pag masira yan, walang makakapansin kasi hindi sila babahain naman eh. Kasi So, kung hindi sila binabaha to begin Yes, with, yes. magtayo ka dyan ng flood control project, kahit napakanipis ang semento at Oo. kahit masira na maaga yan, sino magrereklamo? Oo. So, kaya pala, yung sa mga, di ba yung pinakita po na presentation, PowerPoint presentation ni PBBM, na on one side, pinakita po niya yung mga pinaglalaanan, no? Yung mga priority sa flood control projects. Tapos on the other hand, binangga po niya dun yung mga areas na talagang bahain, hindi nagmamatch. So, yun yung sinasabi ni Bok Ed, na dun ka sa mga hindi binabaha. Kasi hindi nga daw mapapansin. Oo, sino Oo. magrereklamo? Hindi kami binabaha rito. Baka dahil sa napakagandang flood control project na bungi-bungi na, pero effective. It's the chicken or the egg. Kaya ba walang baha sa inyo dahil nagtayo ng flood control project o dahil talagang hindi binabaha sa inyo? Dito nga sa Metro Manila, konting ulan-lan, konting ambon, binabaha tayo, pero hindi tayo priority. Also kasi, Metro the Manila. biggest test and the best test of how effective your flood control project is its impact on your community pag malakas ang ulan. Diba? So if you were the contractor or the legislator or the politician who is in charge of putting together the money to build that flood control project, sa katataya. Doon sa hindi matetesting. Oo, that makes sense. Logical. That makes sense Corrupt to the corrupted mind. Corrupt mind. Oo. Kaya sabi nga ni Senator Ping Lacson, shinare po niya yung experience ni BFF niya, si Senator Tito Soto. Nung nanalo daw siya bilang senador ngayon lang, nitong 2025, nilapitan daw siya ng representante ng DPWH at tinanong kung anong gustong insertion. So talagang, it's part of the system. Ilang beses na po natin sinasabi dito sa totoo lang, no, na talagang sistema siya. All fronts. Sa baba, sa taas, pababa, and on all sides. And you have different kinds of insertions. By the way, hindi tinanggap ha, of course, ni Senator Tito Soto. The insertions that we're more familiar with at this point are yung mga insertions dun sa BICAM, tsaka insertions dun sa small committee. Ito yung mga post-enactment insertions ng mga congressmen at mga senador. Ito yung mga kinagagalit ng mga tao dun sa 2025 budget na nag-BICAM, sa Katerba nilagay almost 200 billion in insertions ang nilagay, including mga 26 billion ata in flood control projects na in-insert. So, and that is after the enactment of the budget by both chambers of Congress in the BICAM. That's one kind of insertion, mga insertion ng mga legislators. The earlier kind of insertion, ito yung mga pinapasok ng mga proyekto habang o bago gawin ng Malacanang at ang DBM, yung kanilang National Expenditure Program, yung budget proposal na binibigay ng Malacanang at DBM sa Kongreso, pagsona ng Pangulo. So, dun pa lang may mga singit-singit na yan. Minsan nagkuntsabahan na yan na DPWH, maglagay tayo ng ganitong proyekto dyan. Hindi ka na magpasok dyan. Lagay mo ng budget proposal, pasok sa DBM. Ang DBM naman, ang sabi nga ni Amina Pangandaman, we're looking at 700 pages of the DPWH projects. So we can't go through each and every one. Ang trabaho lang talaga daw ng DBM, according to her at least, in large part is to make sure that everything fits within the budget proposals. Yeah, oo. They cannot daw, according to her, they can't really go into the purpose of the project and the feasibility of the project and the technicalities of the project. So kasi that should be DPWH and NEDA already. DBM just supposed to look at
nakaperahan eh. At least according to her. Right, Oo. to her. Oo. Yung scope Which in a ng way work. makes sense. Yeah. Oo. Yung sinasabi niyo po, Bok, no, na mga insertions, screenshot ko yung sinabi ni Congressman Toby Tiangco. And I'm sure you've heard of this. But We had Toby kanina. Ha? We had Toby kanina. Okay, Sa yan. Storycon, Toby yeah. kanina. So, binahagi din ulit ni Kong Toby ito, malamang. So, yung... Nagluloko lang tayo, sabi niya. Para Ay, dun galit sa ni mga Toby. hindi familiar. Ganito po, para pumalula po kayo sa mga numero dito. Yung 2025 po ha, so yung budget this year ng National Expenditure Program, bilyones to 2.53 billion, no? I think because these figures are in thousands. So this must be 2.53 billion. Ang additional po ay 18.47. Isang distrito po ito ha, isa pong distrito lang. 18.47 ang additional. So, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, wala yan, hindi yan ibibigay yung itong 5.27. So, ang sabi niya, kung ima-minus mo po yan, saan napunta ang 13.197 billion? Sabi niya, saan yun? Sa small committee pa? Ganun kalaki. I think you're talking about yung sasabi ni Toby Tiangco na ito yung mga insertions Yes. sa pangalan ni Zaldico, yung dating appropriations committee chairman. Yes. Isang distrito pa lang yun. Oo. Iba pa yung insertions dun sa pangalan ng Ako Bicol Party List. Iba pa yun. So, may ganun. May dalawa siyang mga figures na binigay dun eh. Oo, na-miss tuloy ni Mase yung mga pinag-uusapan nating mga Kulang pala insertions mga dito. 17 billion na pinag-uusapan dun. Ingay, ang daming mga magic na nangyari. Kaya nagbabangayan sila kahapon doon sa Kongreso. Ang tanong kasi ni Toby Tiangco, who's of course also a congressman, Yeah. congressman now of Navotas, ang sabi ni Toby Tiangco, kung hindi rin natin mapapatawag ang mga congressman at mapagtetestigo under oath as resource persons, huwag tayo magkunwari. Nagluloko lang tayo. Kasi ang malaking tanong kasi, pwede bang imbestigahan ng Kongreso ang sarili niyang mga membro? At kung pwede man, pwede ba niyang parusahan ang mga membro niya na sa nagkakalat? So yun, there was a debate on whether or not to summon Zaldico and company, the former Appropriations Committee chairman. Pero sila rin lang ba ang magde-decide nun? Well, ibang usapin pag may kaso na. And you bring in, for example, the ombudsman and Sandigan Bayan. Ibang issue na yon. Pero for internal aspects, like for example, ethical issues, then you would have Congress dealing with its own people. Andito na po pala si Mase. Na-miss mo yung buong or nakinig ka kanina? Hindi ko narinig. Hindi mo nakikinig eh. Hayaan mo na, alam mo na Hindi, yun. pero galing din kasi ako, apaka-traffic din kasi galing sa Intramuros. Kasi naggawa rin ng inspection doon. I understand, pinag-uusapan nyo yung tungkol doon sa hearing sa Congress ba? Investigation part, di ba? Yung bangay nila kapon. Yung I have the floor. Ay, nag-aagawan sila ng floor. Oo. At saka yung Tapos yung sa Plaridel na inspection ni nagpunta pa na si Zaldico sa Amerika, no, for medical reasons.